Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang inyong Masayang Tahanan. At ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Una sa lahat, meron tayong isang mahalagang paalala at paanunsyo para sa lahat ng sumusubaybay sa Masayang Tahanan. Sa susunod na buwan po, Agosto, ang bagong time slot ng Masayang Tahanan ay 10:30 hanggang 11:30 ng umaga. Malapit pa rin sa tanghalian, kaya pagsasalu-saluhan natin patuloy ang masasayang kwentuhang pampamilya dito sa inyong Masayang Tahanan. Hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines na nagdiriwang ng kanyang 66th anniversary at ang ating pong partner, syempre, ang Far East Broadcasting Company. Kamusta po kayo ngayong araw na ito? Unang tanong sa ating pong mga ka-family, meron ba kayong mga pangako na napako? At meron ba naman kayong mga pangako na talagang pinagsumikapan ninyo na matupad? Marami kayong mga pagsubok na hinarap pero hindi ninyo kinalimutan ang mga pangakong bitawan, kaya ito ay inyong natupad. Pangakong natupad. Yan po ang ating kwento ngayon dito sa Masayang Tahanan. Isang anak ang nangako sa kaniyang magulang, "Ako po ay magtatapos ng mayroong parangal." At kahit na maraming mga pagsubok na pinagdaanan, yaan ay kanyang natupad at napagtagumpayan. Ang atin pong bibisitahin ngayong araw na ito, tutungo tayo sa Bulacan. At doon po tayo makikipagkwentuhan. Siya po ay nagtapos recently ng kolehiyo at sa kanyang pagtatapos, isang napakagandang pangako ang kanyang tinupad para po sa kanyang pamilya. Kasama natin ngayon si Mary Jane Esteban. Hello MJ, kamusta ka ngayong araw na ito? Magandang araw po, Ate Maloy. Mabuti naman po. Kamusta? Balita ko ay nag-graduate ka recently, hindi ba? Bali, pandemic graduation. So was it a face-to-face graduation o online graduation ang naganap? Yung graduation po namin was parang 2 times po. Merong naging online and then meron din pong naging face-to-face. Bali, hinati po kasi yung mga department sa school po namin. Kaya po, naging magkakaiba po yung graduation ng bawat colleges po. Oo, talagang ibang-ibang karanasan yan, hindi ba? Kasi pag graduation, inaasahan natin at inaasam-asam, magmamarcha, sasampa ng entablado. Pero salamat sa Panginoon kasi nabigyan din kayo ng pagkakataon na magawa ang graduation o pagtatapos na yan ng face-to-face. MJ, ano yung kurso na iyong tinapos? Ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Hospitality Management po. Wow, naku, kailangan yan, ano, lalong-lalo na ngayon, buhay na naman ang tourism all over the world. Ano yan? Talagang pinangarap mo ba na someday ikaw ay magmamanage ng restaurant, ng hotel? Paano nabuo yung decision mo na ito ang kurso na kunin? Nag-start po siya nung bata po ako. Yung mama at papa ko po, madalas po silang magpatimpla ng kape sa akin. Tapos, ayun po, dahil parang iba po yung fulfillment ko nung bata ako or yung saya ko na mag na magbigay po ng service sa kanila, na ipagtimpla po sila ng kape, ganun. Tapos hanggang sa nung lumalaki na po ako, kapag nagluluto po ako, ah, masaya po yung family na nagsasalo-salo. Kaya po parang doon po nagsimula yung pili ko na magluto, na mag-serve po through dishes. Ayun po. Ano yung specialty mo na niluluto, MJ?
specialty, hindi ko po sure, pero siguro po yung unang natutunan ko na lang pong lutuin, yung ano po, si mama po, tinuruan po akong maglinis ng puset, eh medyo mahirap. Hindi po siya madaling linisan. So, adobong pusit po yung una kong natutunang lutuin. Wow, ano yan ha? Medyo challenging yan ha? Kasi yung iba, ang unang natututunang lutuin ay maglaga ng itlog, magprito ng itlog, di ba? Yung mga madadali Ah, lang, ikaw talagang pusit ka agad ang ano mo, ang pinasubok sa iyo ng nanay mo. Ano yung pakiramdam na ang iyong mga magulang wini-welcome ka sa kitchen? Kasi merong mga parents, hindi ba, na ayaw makikigulo yung mga anak sa loob ng kusina, lalo na halimbawa yung kusina hindi naman kalakihan. Parang ang tingin doon sa bata, naku tatagal lang ang aking ang aking um, gawain dito. Doon ka na lang, maglaro ka na lang. But your parents welcomed you. Your mother, no? Tinuruan ka pang yes po. magbibis ng pusit. Anong pakiramdam noon at saka anong naging impact noon sa iyo? Masaya po na merong patient yung mama ko na magturo, na talagang i-guide po ako sa bawat gagawin, kung ano yung susunod sa bawat hakbang. Tapos, syempre po may fulfillment na nakakatulong or hinahayaan po akong gawin iyon sa bahay Mm. namin. So magandang reminder 'yan sa mga ka-family, mga parents na nanonood at nakikinig ngayon ano, kapag nagpakita ng interes ang ating mga anak na tumulong doon sa kusina, wag nating pipigilan at wag nating pagbabawalan. Malay ninyo, ito pala yung mga maging guiding post kagaya kay MJ, 'di ba? Para madiskubre nila kung ano yung magiging karera nila sa buhay. MJ, during your teenage years, no, tragic thing happened to your family na pumanaw ang iyong tatay when you were only 15 years old. Anong naging impact nito sa buhay mo? Paano ninyo hinarap yung ganoong malungkot na kabanata sa buhay ng family ninyo? Ah, Bilang anak po, sobrang sakit. Hindi ko po maipaliwanag yung sakit nung namatay po si Papa. Tapos, parang hindi pa po ako nun makapaniwala na totoo na ba na hindi ko na siya makikita, na parang habang tumatagal po, nakakalimutan ko na yung boses niya, yung itsura niya, yung amoy niya, na hindi ko na po siya makakasama sa mga milestones ng buhay ko, na wala na pong guidance galing sa papa ko. Tapos, parang putting may ano po, self kay mama na yung pinili ng lalaki na makakasama niya habang buhay ay wala na. Masakit rin po na yung pinili niyang mahalin na wala na po siyang magiging kasama sa pagtanda. Ayun po. Mm. Ano ba yun, biglaan ba yung pagpanaw ng father ninyo? O was he bedridden for quite some time? Hindi po biglaan yung pagkamatay po ni Papa. Sa tingin lang po namin, na ano po siya na parang na-depress po, tapos nag-lead sa half, ano, yung tawag dito, stroke parang na half mild stroke po siya, tapos hindi po namin napapansin na parang stroke na po pala yung mangyayari kay Papa. Hmm. Tapos hanggang sa nagiging prayer niya po niya na talaga kunin na siya ni Lord. Hmm. Ganun po na sinasabi po niya na ano, ay pag-pray mo naman ako, kunin na ako ni Lord. Ganun Hmm. po yung naging ending po ni Papa hanggang sa nagkaroon po siya ng bed sore, tapos yung infection po kumalat na sa katawan niya, hanggang sa utak po, tapos natubuhan na po siya, tapos pang 5 days po after dalhin sa ospital, namatay na po siya. Mm. Ano yung epekto sa'yo na naririnig yung ganong prayer request from your father? Parang nung bata po kasi ako nag-start po siya mga grade 8 po ako eh. Parang hindi ko po naintindihan kung baka nag-iinarte lang po yung papa ko, gano'n. Mahirap po pala na lumipat po kasi kami ng bahay Mm. sa Pali.
wala po kaming, as in bago po yung mga kapitbahay namin, wala po yung madalas kausap si Papa, mga bago po yung tao dito. Ayun po, na growing up po, na narinig ko po yun, parang napalayo po yung loob ko kasi naging mainitin din po yung ulo ni Papa. Lagi po, madalas po siyang pakasigaw. Po. Ayun po. Mhm. May pagkakataon ba, kasi matagal pala, no? Kasi grade 3 ka pa lang noong nag-start yung kanyang depression, pagkatapos na-stroke din siya, and you were already 15 nung siya ay pumanaw. Matagal na panahon yon. So how would you describe, no? Sabi mo napalayo yung loob mo sa iyong father, pero nagkaroon ba ng pagkakataon na doon sa haba ng panahon na iyon, nagkaroon kayo ng chance para magkalapit muli? Po, mga ano po ako nun, 13, 12 years old po ako. Um, nung bata po kami, very sweet po si Papa. Gustuhan niya ako ng ano, sinusubuan niya po ako pagkakain kami. Tapos, madalas po siyang may pasalubong. Kapag uuwi po, hindi po siya uwi ng walang pasalubong. So, nung bata po kami daw po yung very close sa isa't isa. Pero Mm-mm. nung after po nung phase niya po, ay after niya po mag-retire, tas, ah, after niya po mag-retire, din na po nag-start nung lumipat kami ng bahay. Hindi na po ulit nagkaroon ng chance na maging close po ulit kami sa isa't isa. Mm, mm. But before he passed on, 'di ba kadalasan kapag yun na nga malapit ng mamaalam yung ating mahal sa buhay, nagkakaroon ng pagkakataon para makapag-usap tayo, 'di ba, doon sa sickbed nila. Opo. Ano yung conversation ninyo na ikwento mo sa iyong patotoo na nag-iwan ka ng pangako sa tatay mo? Pwede mo bang ikwento sa amin 'yon? Nung, nas, nung pinayagan na po ako ng ate ko tsaka mama ko pumunta ng ospital, tinatnan ko po si Papa na may tubo na po kasi hindi na po kaya huminga on his own. And nung makita ko po yun, hindi ko po akalain na makita ko ng ganun yung Papa ko. Tapos, nakakarinig pa rin naman daw po siya, sabi ng mga doktor. So, ang sabi ko po sa kanya, and also at the same time, ay prayer ko din kay Lord na magpagaling siya at magtatapos po ako ng college na cum laude. Yung promise ko po kay Lord na parang tinatry ko siyang i-bargain kay Lord na pagalingin na yung papa ko at gagawin ko yung best ko sa pag-aaral ko po. Mm. Talagang bahagi ng grief, ano, yung bargaining. Di ba? Pag nag-grieve tayo, merong denial. Sometimes we get angry. Then we came to a point that we bargain, di ba? Na, Lord, pagalingin mo lang ang tatay ko. Mag-aaral ako mabuti. Magtatapos ako at magiging cum laude ako. Di ba? Um, Kailan nagkaroon ng acceptance sa puso mo? Bata ka pa nito, di ba? Pero lahat tayo, regardless of age, we go through a grieving process. Kailan nagkaroon ng pagkakataon na natanggap mo na wala na si tatay, talagang hanggang dito na lamang yung kanyang buhay, yung prayer niya, nakunin na siya ni Lord, mukhang sinagot na ng Panginoon. Kailan nagkaroon ng acceptance sa puso mo at sa isipan mo? Siguro po yung 2 years after, um, senior high na po ako ng grade 12. Meron po akong mga klaseng ma-attend ng youth service. And since familiar din po ako dun sa church, kasi yung ate ko po, siya po yung unang na-save. Dinadala niya po ako nun, kids church pa po ako nun, mga pre-teens age po. Tapos, edi, umattend po ako one ng youth service. And then, dahil po sa continuous na pakikinig ng preaching and also yung mga small group po, then ko po nalaman na meron po pala akong amang nasa langit na mahal ako, na hindi man perfecto yung papa ko dito sa mundong ito. Na yung
perpekto yung pagmamahal ng amang nasa langit. So, Mm. tinatawag niya ako bilang anak niya at mahal niya ako. At nagkaroon po ulit ako ng tatay. Mm. Yun po. Yun ko po natanggap and looking back po na parang bakit hindi nadala sa ganitong ospital? Bakit hindi ganito, ganyan? Parang it was perfect timing din po na talagang looking back. Parang hanggang doon na lang po talaga yung lives ng papa ko kasi nga po siguro sa mind niya grabe rin po yung battles niya. Mm. Ayun po. Kaya talagang I believe it was a perfect timing po na na-meet ko po si Lord as my Heavenly Father. Mm. So malaking bahagi ng pag-overcome ng grief, doon sa season of grief mo, yung nakakilala ka sa Panginoon at Yes, opo. nakilala mo siya not just as Lord and Savior, but as your Father, di ba? Opo. Talagang totoo ang sinasabi ng Bible eh. The Lord is close to the brokenhearted. The Lord is father to the fatherless and defender of widows. So itinaguyod kayo ng nanay ninyo. Ilan kayo magkakapatid, MJ? Dalawa po kaming magkapatid. Ikaw at saka ang ate mo. Paano kayo Yes, po. tinaguyod ng mother mo? Medyo bata pa, nag-aaral ka pa noong pumanaw ang tatay mo. So, paano kayo naitaguyod ng inyong mother? Ito po yung aspect ng life po namin na grabe po yung grace, yung provision ni Lord, and yung power niya. Si Papa po bilang isang government employee for 36 years, yung tiyaga niya po, yung sipag, hindi pagsuka sa pagpasok sa trabaho. Nagbigay daan po ito para magkaroon po ng monthly pension yung papa ko. Tapos, nung namatay po siya, napasa na po siya sa mama ko. So, I believe it is still the Lord na talaga nag-provide na kahit nawala na si Papa, siya bilang um, yung financial aspect po namin, hindi po nawala. Kami nahirapan na nung nawala po si Papa. So napakahusay ng nanay ninyo, no, na sa pamamagitan ng pension na itaguyod kayo, na i-manage niya ng mabuti yan. Talagang hindi rin biro yung buhay ng mga nag-iisang magulang, single parents, widows, ano. Kaya isa yan sa mga patuloy din nating sasaluduhan at ipapanalangin, lalo na yung mga single parents and widows who are listening right now. Balikan natin yung naging pangako mo sa iyong tatay. Sabi mo, Lord, pagalingin niyo po ang tatay ko. Ako ay magtatapos ng cum laude. Ito ba ay natupad? Kung oo o hindi, paano? Ano ang nangyari, MJ? Opo, by the grace of God po, natupad po. Ako po ay nagtapos po ng last December 2022. Ako po ay nagtapos bilang isang magna cum laude po sa Wow! aking course. So nahigitan pa yung pangako, cum laude lang ang ipinangako, pero magna cum laude ang nasungkit na medalya at parangal. Paano mo naman narating yaang pangarap na yan, naabot ang pangarap na yan at natupad ang pangako na yan, MJ? Yung, I believe po itong parangal na to, ito po ay buong pamilya po namin pinagtulungan. And ako po ay nag-aral sa Manila, tapos nag-dorm po ako doon sa Manila, mag-isa po ako doon habang nag-aaral. Pero yung mga kapag may kailangan po ako sa school, katulad po na may isang subject po ako na bar management po, na kailangan po namin ng bote na ihahag spot po practicean po. Kinukuha ko pa po yun dito sa Bulacan. Yung ate ko po, pupunta po siya ng pagtatanong sa mga stores po kung mayroong silang botas. Yung mama, kailangan po yung linisan, tatanggalan ng sticker. Yung mama ko naman po yung magtatanggal ng sticker. So, ayun po, talagang buong family po yung nagtulong-tulong. Hindi lang po sa effort ko, kundi buong family din po. And then yung sa papa ko naman po, kahit wala na siya, yung financial aspect po ng buhay namin. Siya pa rin po yung tinitignan para ma-provide pa rin po kahit na nawala na po siya.
And Mm. then, syempre po, hindi naman po laging lagi maski pag mag-aral. May mga times din po na minsan tinatamad, pero sila po yung naging inspirasyon ko, baon-baon ko po yung mga efforts ng bawat isa, ng mama ko, ate ko, papa ko po. Nung mag-isa po ako sa dorm, and talagang, talagang, ah, pagtsatsaga, talagang Mm. puyat din po. And also, ayun po, dahil mag-isa nga po ako sa dorm, yung mga pagkain ko po na lagi, madalas po talaga, bili sa labas, eh, ang pagkain po na nabibili sa labas ay hindi naman po maganda na araw-araw po siyang kainin. So, at some point po, nung 2 years lang po 2 years lang po akong nakapag face-to-face class. Mm. Ah, dahil po din sa stress, yung sa pagkain po, ah, I was diagnosed po na PCOS po, ah, or, Polycystic. opo, ah, kalimutan ko po yung buong pangalan. Pero it is a hormonal imbalance po na kung saan meron akong irregular menstruation, and then also nag-gain po ako ng weight, mga Mm. around 10 to 12 kilos. Tapos po, at the age of 20, nasa borderline na daw po ako ng diabetes. Mhm. Tapos, ayun po, prone din po ako sa acne that time. Ayun po yung naging hirap po to have that award po. So, talagang pagod ka, tiyaga ka sa iyong pag-aaral, pero ang naging kapalit naman nun yung health mo. Hindi na tutukan ng maayos yung pagkain ng tama, yung pagtulog ng sapat, hindi ba? Mga importante yan eh. Kamusta ka ngayon? So, na-diagnose ka na merong polycystic ovary syndrome, yung PCOS, ano? Kamusta na ngayon? Regular na ba yung iyong mga period? Nakikita ko ang kinis na ng mukha mo ngayon at mukhang okay naman ang iyong timbang na ngayon. Paano ka nakabalik doon sa mas healthy na lifestyle? Nung umuwi na po ako dito sa bahay kasi nga po nag-lockdown sa Manila, Hmm. um, maayos na po yung pagkain, home cooked food na po yung kinakain ko madalas. Ah, it was natural po na nawala po yung um, ovarian cyst. Mm. Marami daw po kasi cyst dun sa ovaries ko. Kaya po Mm. din nagko-cause. Hindi ko po kinailangan na mag-take ng pills, na mayroon pa pong side effect. Mm. Yun po. Tapos, last 2022 ng May po, tapos nung nagpa-ultrasound po ako ulit, hindi na po siya PCOS. Ano na lang po siya, polyps na lang. Parang maliit na lang daw po yung bukol din sa parang uterus na lang. Sa uterus na lang po. Na po Mm. siya sa, sa ovary. Tapos, ayun nga po, mais na po yung timbang ko. And then nag-start na rin pong mag-clear yung sa skin po. And then, somehow po, hindi na po ganun ka-irregular yung periods ko po. Mm. So malaki talaga yung kinalaman ng stress, ng pagkain, Opo, ng yun po pagtulog yung sa katawan. natin, kalusugan natin, hindi ba? At saka nakita ko diyan importante talaga yung support ng family kahit na doon sa kinakain natin, sabi mo nga home cooked meals, no? Ang isa sa mga naging gamot para magbalik sa normal ang iyong kalusugan at saka ang iyong pangangatawan. Ano yung natutunan mo dito, MJ? Dahil nga yung katawan mo nag-react doon sa stress, you were driven to fulfill a promise that you made to your father, to God, to yourself, na magtatapos ka ng ganito. Ano yung natutunan mo tungkol sa pag-abot sa mga pangarap at yung pangangalaga rin sa katawan? Natutunan ko po talaga na mag-prioritize ng mga bagay-bagay po. Amin ko po, nung college po ako, naging mas priority ko po yung pag-aaral ko,
kaysa kay Lord. Kasi yung sa relationship ko po kay Lord, natutunan ko po na it should be God more than anything or anyone. Pero ang nangyari po kasi sa akin na study is more than God. So, yung ayun nga po dahil nakatingin po ako sa sarili kong ability na kaya kong gawin, parang hindi ko po binigyan yung sarili ko ng oras ng tamang pahinga at ko rin po hayaan si Lord na maging Lord over sa studies ko. Kaya po, ganun po yung naging effect sa akin. Kaya po, lesson ko po talaga after graduation is learn to prioritize things and always make God our priority po. Magandang lesson yan, ano? A lesson learned the hard way kasi kinailangan mo pang magdaan sa isang health challenge bago ma-realize yung kahalagahan na yes, it is important to accomplish great things for God and for family, but it's also important to take care of our bodies na ibinigay din naman sa atin ng Panginoon. Ako, ang dami kong natututunan sa mga kwento mo, MJ, and I'm sure ang mga viewers at listeners natin ganun din, nabibless sa iyo sa mga insights na iyong nababahagi sa pamamagitan ng iyong patotoo ngayong araw na ito. Ipagpapatuloy po natin ang kwentuhang ito kasama si MJ Esteban dito sa Masayang Tahanan after this music from Papuri. Pakinggan po natin. Nasugatan, di mo na kailangang magtungo sa kung saan. Lumapit kay Jesus, pag-ibig niya'y masusumpungan. Kanlungan ng puso ang ating Panginoon, kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat at sapat. Sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Mapaglaro ang bigat ng suliraning di makaya nang dalhin. Idulog mo lang sa Diyos, walang hindi niya kayang lutasin. Kanlungan ng puso ng ating Panginoon, kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat, sapat. Sa piling niya maghihilom ang iyong sugat. Kanlungan ng puso ang ating Panginoon, kanlungan ng puso sa habang panahon. Ang pag-ibig niya'y tapat, sapat.
Kanungan ng puso. Nagpapatuloy po tayo dito sa ating masayang tahanan at tayo nga po ay bumibisita sa Bulacan. Kasama natin ngayon si Mary Jane Esteban. Nangako sa kanyang tatay na magtatapos siya ng cum laude pero hinigitan pa ang pangako na iyan. Nagtapos ng magna cum laude noon pong nakaraang taon. Pero dahil sa masyadong driven sa kanyang pag-aaral, nakalimutan naman ang kanyang kalusugan kaya nagkaroon ng karamdaman. Pero isa sa kanyang mga natutunan, importante na i-prioritize ang Panginoon, importante na bigyang halaga rin ang kalusugan as we strive to reach our dreams and fulfill our promises. Kamusta po kayo, ating mga ka-family? Ito nga po ang inyong masayang tahanan. Ako pa rin ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. MJ, meron ka bang mga gustong batiin dyan sa bahay ninyo, sa church, mga classmates na nakikinig ngayon? Sige, ito na yung pagkakataon mo para batiin sila. Binabati ko yung mama ko, yung ate ko po, and yung classmates ko po ng college and even ng high school. And also yung sa church po namin, Victory Nova po. Ayun po. MJ, sa Victory Novaliches ba, ikaw ay nagtitimpla rin ng kape? Paano mo ginagamit ang iyong degree para mag-serve naman sa church? Hindi naman po. Hindi naman po ako nagtitimpla ng kape doon po. Ako po ay nasa kids church ministry po. Nag-serve po ako doon. Nagtuturo po ng mga bata. And also, pag-usap po sa kanila. And grabe po lang yung techniques dun po sa kids church. Ayun po, grabe rin po ang revelations ni Lord dun sa ministry po na iyon. Oo, nakakatuwa talaga na mag-serve sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsiserve sa mga bata dahil napakalaki ng puso ng Diyos para talaga sa mga bata. So natutuwa ako na kids church pala ang iyong ministry sa inyong simbahan. Nakakatuwa yan. Dahil nagtuturo ka sa mga bata, di ba? So familiar ka doon sa commandment na honor your father and your mother and it will go well with you in the land that I will give you. Ito yung unang command na mayroong kalakip na pangako ang Panginoon, hindi ba? Yung pagtatapos mo with honors, yung pagtatapos mo bilang magna cum laude ay bahagi ng iyong pag-honor sa iyong mga magulang. Meron ka bang mga nararanasan na kalakip na biyaya ng Panginoon bukod doon sa medalya, doon sa yung literal na honor na nakuha mo? Meron ka pa bang mga blessings that you are enjoying right now because you chose to honor your father and your promise to him? As of now po, I am on my waiting season po. Since graduation po, I believe it is a privilege po na makapagpahinga po ako and also magnilay-nilay po dun sa mga nangyari po. I think yun po yung blessings na binibigay sa akin ni Lord after my graduation po. Totoo yan, Kasi yung iba talagang kinakailangan magtrabaho ka agad kasi wala nang allowance, di ba? Opo. Wala nang allowance. Wala nang, hindi na alam kung ano yung susunod na gagawin. But to be able to rest after graduating, to be able to have time to think and to reflect kung ano yung mga susunod mong magiging mga hakbang. Totoo. Agree ako sa iyo na yan ay isang napakalaking pagpapala. MJ, nabanggit mo na rin, you are in that season of waiting. Pwede bang malaman kung ano yung mga pinag-iisip-isipan mo na mga susunod mong steps now that you are done with school? Ano yung mga plano na iyong pinapanalangin ngayon? I was given a chance po and also opportunity. I believe nung nag-aaral pa lang po ako ng college, meron po akong kamag-anak po na also a chef po siya sa Australia po.
Bale, meron pong student visa po siyang pumasok ng Australia. And as of now po, head chef na po siya sa isang restaurant doon. So, in-invite niya po ako to also go there. And yun po yung prayers ko po ngayon na as I process po yung mga documents for student visa. Actually po, nung entering college po pala, yun po yung reason kung bakit itong course na to yung gusto ko. Kasi gusto ko po mag-chef. Kasi lang po nung nasa during college po, parang hindi na po doon yung heart ko. And ngayon po nagugulat ako na parang yung prayers ko po dati, parang pinapaalala po siya sa akin ni Lord kung ano po yung naging prayers ko dati. Parang dinadala niya po ako doon ulit sa first dream ko po. Ayun po. Nakakatuwa kung talagang makikinig lang tayo sa Panginoon, talagang gagabayan niya tayo, hindi ba? Yung mga akala natin dati na wala lang, naisip ko lang, pangarap ko lang dati, tapos you set them aside, and then you have this time to really think and listen to God, pray, biglang ang Diyos talaga ang mangungusap sa atin, no? At i-confirm niya sa atin, hindi yan childish wish or dream lang. Talagang yan, ako ang naglagay ng pangako na yan o ng pangarap na yan sa puso mo. We will pray with you, MJ, na patuloy na i-confirm ng Panginoon kung ano yung mga susunod mong steps. But now, you mentioned that you are in the waiting season. Ano yung mga natututunan mo? Isa sa mga mahirap gawin yung paghihintay, hindi ba? Lalo na you are an achiever. Alam ko maraming mga achievers gusto resulta kaagad, action kaagad. And now you are subjecting yourself to a season of waiting. So, ano yung mga natututunan mo dito sa season of waiting na ito? Paano ba ma-enjoy ang season of waiting at hindi yung magdusa, hindi yung mag-endure sa season of waiting? Tama po yung sinabi niyo po na mahirap po. Mahirap din to be in a season of waiting, ng paghihintay. And as meditating po sa word ni Lord, natutunan ko po na not to look on my own abilities. Grabe din po kasi yung kagastusin po doon sa pag-aaral po sa Australia. Parang nung mga first month, mga 2 months after ko pong graduate, parang compute kung paano ko titipirin yung sarili ko pagdating ko doon as I work, kung paano ko mabubuo yung tuition fee ko. Pero pinalaki po kasi kami ng parents po namin, especially po ni Papa, na being independent po. And dahil independent po, parang nagkaroon po sa heart ko na maging prideful, and hindi po madali sa akin tumanggap ng tulong. And eto po, lately po na-realize ko na si Lord, grabe po yung blessings niya sa atin, and He would want us na tulungan niya po tayo sa kahit anong situation, and magtiwala sa kanya ng lubusan. Talagang realize niya po sa akin na hindi ko kayang mag-isa, na let me be your God, let me be your Lord. And yung mama ko po, kahit na after graduation, willing pa rin po siyang support ako talaga sa tuition fee doon sa ibang bansa po. Yun po yung natutunan ko, na tumanggap po ng tulong and to focus my eyes on God po. And ayun po. Alam mo, maraming mga scholarships na available for international students, pero iba pa rin kung ikaw ay scholar ng Panginoon. Dahil maa-amaze ka kung saan manggagaling ang iba't ibang mga stipend, suporta, pambayad sa tuition fee kapag ang Diyos ang ating financer. Kapag ang Diyos ang talagang magsusupport sa atin. So, isa yan sa mga ipapag-pray namin sa iyo,
MJ, na gulatin ka ng Panginoon in amazing ways. Yung sinasabi sa Bible na beyond what you can think or imagine, no? Na talagang mamangha ka na, at the end of the day, sasabihin mo, this would not have been possible if not for the goodness of God, no? Na mamamangha ka kung saan manggagaling para mapuno mo yung funds na kakailanganin mo for your further studies sa Australia. MJ, ano yung mga masasabi mo sa estudyante mo, mga kids na iyong tinuturuan, tungkol naman sa honoring your father and your mother? Ang sabi mo, dumating yung pagkakataon na nagkalayo yung loob mo at saka yung loob ninyo sa tatay ninyo dahil nga naging mainitin ang ulo, nagkaroon ng depression, pasigaw siya palagi noon. Maaaring meron tayong mga viewers at listeners, ganyan ang karanasan ngayon and they find it difficult to honor their father and their mother dahil dun sa kanilang nakikita. Pero ano yung nais mong maging paalala sa mga anak na ganito ang pinagdaraanan ngayon? Opo. Una-una po, no, hindi naman po madaling sumunod din po. Lalo na po nung bata ako, hindi ko naiintindihan bakit kailangan kong mag-aral ng maigi. Meron naman akong mga klase, hindi naman nag-aaral din ng maigi. So, and iba-iba rin po tayo ng magulang. Siguro meron pong mga magulang na naging malupit po sa mga anak nila and maaari din pong merong mga yung puso po nila ay nasaktan ng kanila din naging magulang. So baka po may mga unresolved issues po sa hearts nila. And I would like to acknowledge lang po that part na hindi po madaling sumunod sa mga taong mahirap pong sundin kung hindi po maayos yung relationship natin sa kanila. Pero ano po ito po yung command ni Lord. Hindi naman po sinabing honor your mother and father if they are loving to us. Sabi lang po na sundin mo at igalang mo yung mga magulang mo. And dahil commandment po ito ni Lord, I believe po na He's being glorified, He's being honored. Natutuwa po siya bilang anak niya tayo na sinusunod din po natin siya, yung utos niya po. And as you have said nga po, it is a commandment with a promise. And sino po bang ayaw ng promise ni Lord, ng blessings ni Lord? So, ayun po, na tandaan po natin na na-honor din po natin si Lord kapag susundin natin at ikagalang natin yung magulang natin. Kapag natapos na ang waiting period mo, MJ, at dinala ka na ng Panginoon sa Australia, of course, you will be by yourself kahit na meron kang mga kamag-anak doon. Life there could be doubly stressful dahil ang strong na support group mo wala na doon, hindi ba? Yeah. Although I believe that God will provide another support group for you. Pero ano na yung mga natutunan mo patungkol sa pag-handle ng stress kapag ikaw ay lilipad na at mangingibang bayan na? Ano yung mga babaunin mong lessons about managing stress when you are by yourself? Netong waiting season ko nga po, mas naging active po ako sa small group. Natutunan ko po doon na I can always share po kung ano yung pinagdadaanan ko na hindi ko kailangan sarilinin. Kasi po, before po, it was really a struggle for me to share kung ano po yung totoong nararamdaman ko. Na, ayun po, to find a group po, right group, no, na within a church po na I can trust and share po yung burdens ko po, yung happenings ko po, na someone will stand in prayer with me. Ayun po. And also talagang to always prioritize po kung ano yung gustong sabihin sa akin ni Lord po. Every day. Through reading His Word po.
Health-wise, naging mas active ka na ba? May mga exercise ka na ba? May sinusundan ka na ba na diet ngayon para yung mga cysts sa katawan hindi na magbalik? Opo, health-wise naman po, nung nasa tamang timbang na po ako nung pag-uwi ko po dito, ano po yun, nagulat din po ako eh. Wala po akong exercise, pero right foot lang po. Na pwede po pala yun. And then, dahil po, hindi na ako madalas hingalin sa paglalakad po, na-enjoy ko pong maglakad. Ayun po, maglakad sa umaga or sa hapon po. And then also, uh, maging careful sa kinakain. Hindi huwag po masyadong matatamis and bawas po sa kanin or minsan po hindi na po kami nagkakanin sa bahay. Kaming tatlo po dito. Ayun po, yun po yung mga naging learnings ko po during pandemic and until now po. Mm, mm. Papaano ninyo naranasan? So, tatlo na lang kayong girls, ano? Mama mo, ikaw, ate mo. Oh, Paano ninyo naranasan na itaguyod kayo ng Panginoon as our Heavenly Father? Paano naging tangible sa inyo yung verse sa Bible that God is the Father to the fatherless and defender of widows? sa bahay po, dahil growing in relationship kay Lord, I believe po na mas naayos po namin, mas napag-uusapan po namin yung mga issues sa bahay and also talagang maging close po kami sa isa't isa and si Lord po, hindi niya po kami hinahayaan na magkaroon ng problem na hindi po kakayanin. Mm-mm. Talagang grabe po yung guidance niya and also po, I believe po kasi yung malaking aspect po yung financial provision po eh, Mm. na parang hindi po ganun kami talagang na problema financially Mm-mm. sa bahay po. So talagang nakita niyo yun na provision ng Panginoon para sa Yes, inyong tatlo, para sa inyong mag-iina. Ano ang message mo para sa iyong nanay at sa iyong ate na pinaka matinding support group mo sa buhay? Sa mama and ate ko po, unang-una, maraming maraming salamat na talagang handang silang tumulong. Ramdam ko yung puso nila na gusto nila akong tulungan. Nag-aaral ako kahit ano pang kailangan ko. Lagi silang willing to take that step. Even more than that, natulungan po ako dun sa mga kailangan ko. And ngayon po, ah maraming salamat ulit kasi willing ulit kayo tulungan ako sa susunod na chapter ng buhay ko na talagang yung po, love mo, mama and ate sa akin to sa dreams ko, naabutin po iyon. And I believe po there will come a time na ako naman yung mag-support sa kanila po. Mhm. Nako, parang excited akong makatikim ng lulutuin mo, lalo na yung mga dishes na iyong matututunan kapag nandun ka na sa Australia. Pero bago ako magutom at bago ako maglaway doon sa mga lulutuin mo, huling tanong ko na lang sa iyo, MJ. Ang atin ngang topic ngayon, a promise fulfilled, hindi ba? At sabi nga, yung honoring ng father and mother, hindi naman natatapos yan doon sa panahon na kasama lang natin sila physically. We can continue honoring our parents even if they are no longer with us at sila ay umuwi na sa piling ng Panginoon. How will you continue to honor your father kahit na hindi na siya kasama ng pamilya ninyo? Yung I will continue to honor my father po yung sa mga pangungusap yung pagsunod po sa mga itinuro niya sa amin po. And also, especially na yung mama ko po, siya na rin po yung tatay ko sa pagsunod po and sa pagmamahal na more understanding dun po sa mama ko ngayon. Ayun po. So patuloy na paggalang, pagmamahal at pagsunod
sa mga magulang. Regardless of our age, regardless of our status, ano na ang narating natin sa ating buhay, yung mga pangako na ating binitiwan sa ating mga magulang, bahagi ng pag-honor natin sa kanila ay pagtupad sa mga pangakong ito. MJ, maraming salamat dahil pinasilip mo kami sa iyong buhay. Maraming salamat dahil ibinahagi mo sa amin ang iyong kwento. We'd like to pray for you and for other children who are tuned in right now. Nais nating ipanalangin ang bawat isa na bigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan at ng kalakasan na tupdin yung mga pangako na ating binitawan, lalong-lalo na sa ating mga magulang. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ni MJ. Thank you because she is a living proof that those who honor their father and their mother will be blessed in the land that you have given them. Maraming salamat, Panginoon, dahil siya ay pinagaling mo buhat sa kanyang karamdaman. At maraming salamat dahil nagbigay ka sa kanyang puso ng panibagong mga plano at pangarap na aabutin. Lord, we pray that as MJ continues to wait for the right time to go to Australia, for the right time to start a new chapter in her life. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong i-confirm ang inyong mga plano at kalooban para sa kanya. Kayo rin po ang patuloy na mag-provide sa kanyang mga pangangailangan, lalong-lalo na ang pag-aaral at paninirahan niya sa ibang bansa. Continue to sustain their family. Give them good health, O Lord God. And above all, continue to bind them together in their faith in you. Lord, use MJ as a blessing to the children whom she is teaching and ministering to sa Kids Church. At dalangin po namin, Panginoon, patuloy mo siyang gamiting pagpapala sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang pamilya, at sa iba pang mga makakikilala sa kanya. Bless her, O Lord, and all our viewers and listeners right now who have this desire to fulfill their promises to their parents, to honor their mother and their father, kahit na ang iba sa kanila ay hindi ganoong kaayos ang ugnayan sa kanilang mga magulang. Dalangin po namin, O Diyos, na ito ay ma-restore, ito ay maiayos, ito ay mapanumbalikan ng paggalang, ng pagmamahal at pangunawa, Panginoon. Dalangin po namin, kayo na nag-utos sa amin na i-honor ang aming mga magulang, kayo rin po, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng kakayahan para ito ay sundin. Thank you, Lord, for your goodness. Bless the families who are listening and watching right now. Whatever struggles or trials they are going through, we pray that you will give them hearts that will overcome for your honor and glory. We pray this in Jesus' name. Amen. MJ, maraming salamat ha. Natutuwa ako na ikaw ay aming nakilala at nakakwentuhan dito sa Masayang Tahanan. God bless you, MJ. Maraming salamat po, Ate Maloy, for this opportunity to share po yung testimony ko and yung witness po ni God sa buhay ko at ng pamilya ko. Maraming salamat. Yan po si MJ Esteban, ang future 5-star Michelin chef natin. Yan, i-claim natin yan na ikaw ay makaka-earn ng star. Kung saan ka man dalhin ng Panginoon na restaurant, saan ka man dalhin ng Panginoon na country, no, na ma-experience mo, hindi lang magna cum laude, kundi Michelin star ang susunod nating i-goal naman. Yan po si MJ Esteban, anak na nangako sa kanyang tatay at binigyan ng Panginoon ng kakayahan para tuparin ang pangakong iyan. Sa lahat ng ating mga viewers at listeners ngayon dito sa Masayang Tahanan, maraming salamat sa inyong pagtutok. Palagi pong aalalahanin, ang Masayang Tahanan ay sama-sama po nating pagsusumikapan. God bless our families. Ako po ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid!
Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcasts@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli kaibigan sa araw ng Sabado at sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about a